Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nalalabas yung warrant of arrest ko. Huhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan i-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Anytime of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakaabang na sila, arestuhin na ako. Bahala kayo, sige. Nandito kami! Hindi pa kami gumalaw! Kawawa ang Pilipinas! Hindi pa gumalaw! Ganito na lang! Ganito na lang ba tayo? Kawawa! Sana magising tayong lahat. Pero ako, don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na galit na. Kahit kayo'y nagigigilan ng gusto dyan. Dahil sa justisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial law. Alam niyo ngayon, daming naninira sa amin ni Bato. Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun. Alam niyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami hilain pababa. Gusto nila kaming sirain. Ako naman po, buklatin niyo man ang pag namatay ang buklatin niyo kawan. Duterte po. Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Tatay Digong na po ang naging tatay ko from 1998 hanggang 2022.
24 years yan, araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng medisina niya? Sa mga nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Para nyo kaming kinuna ng Ama. Maraming salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang mabilis na kalayaan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba? 6 na buwan. Pagkakain mo yung medisina. Kung narinig lang tayo ni Tatay Digong ngayon, alam na alam niya na gaano natin siya kamahal. Buong Pilipinas po, nangungulila. Dasal tayo. Duterte! 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 Sa mga kasamahan kong kandidato, magkaisa tayo, tulungan natin, Tatay Digong. Ang kapanalunan ninyo ay kapanalunan ng bawat Pilipino. At kapanalunan ng kalayaan ni Tatay Digong. Oh my God! Si Buboy! Ay! Guwapo! Naging baklas mo sardinas eh. Yung panahon na nayuyura ka na ang ating karapatan. Masyado na pong mababaw ang tingin sa atin. Guwapo no? Ang katotohanan at katuwiran ay tinatapakan na. Hindi na tayo pwede magbulag-bulagan dito. Hindi na. Walang magnanakaw na Duterte! Yes! Sabay-sabay! Walang magnanakaw na Duterte! Walang Magnanakaw na Duterte! Walang Magnanakaw na Duterte! Marcos Mangan! Duterte! 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 Maybe I cannot make you happy, sabi na nun. But I can make you comfortable, sabi ng ating Pangulong Duterte. At ginawa na yan! Alam natin lahat! Sa bayanang Pilipino! Bring him home! 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 O yun o, Fred Aguilar! Luluha ang ating kababayan ngayon. Fred Aguilar! Dito tayo doon, lapit tayo. Saan tayo? Magandang gabi po sa inyo Oy, lahat. Fred Aguilar! Kanina pa po ako doon na mga alas 3 yata o alauna. Lupain na hinto ko na pag-ibig ang sa kanya. Nag-alala, danda-dina at sa kanya yumiat ganda. Dayuhan ay nalina. Bayan ko, hiniyak ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang malaya lupa, kung
So ayun guys, mag-vlog na lang tayo. Sa Pilipinas, Luzon, Kasi nawawala yung signal sa Malabo. So ito na lang, papakita ko na lang, mas malinaw pa. Ngayon, ang mga Pilipino Ito po sa yung SMNI. ibang bahagi ng mundo. SMNI in the Ipakita house! natin sa buong mundo ang ating pagkakaisa. Lahat mag-ingay! Wala tayo dito sa liwasan dahil sa ayuda, tama? Yes! Wala tayo dito dahil sa mga artista. Yes! Nandito tayo dahil mahal natin si Tatay Digong. Walang ibang ginawa ang ating dating Pangulo kundi mahalin ang Pilipinas. Tayo'y nagkakaisa ngayon dito para ipahayag sa buong mundo ang ating pagmamahal sa ating dating Pangulo. At nais natin na maibalik siya muli sa ating bansa dahil siya ay dinukot, siya ay illegal na pinapunta sa ibang bansa. Ang sigaw natin mga kababayan, hustisya para kay Tatay Digong! Hustisya para kay Tatay Digong! Hustisya para kay Tatay Digong! At ngayon ka-partner, para simulan ang ating programa Bring Him Home, a prayer for Tatay Digong, inanyayahan ko po ang lahat na tumayo po tayo para sa ating panalangin at susundan po ng pagkanta ng pambansang awit ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Na palakpak para sa mahal nating Pilipinas. Yan na ba yung pinakamalakas nating palakpak para sa ating bansa? Ipakita natin ang pagmamahal sa ating bansa. Iwagay-wagay ang ating watawat. Ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa hapong ito para manalangin sa ating makapangyarihang Ama, para sa ating Tatay Digong. Hindi niya tayo iniwan ng mga panahon na siya ang namuno sa Pilipinas. Tama ba?
Lahat sinalo niya para sa ating lahat. At panahon na ngayon para tayo naman ay hindi iiwan ang ating Tatay Digong. Bring him home! 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 At syempre, kapartner Admar, hindi lang tayo dito sa Liwasan dahil tayo po ay sinasabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao! At syempre, kapartner Admar, hindi tayo iiwan ng ating mga kababayang OFWs! Kaya shout out sa lahat ng mga OFW na sinasabayan tayo sa ating Facebook Live, maging sa ating YouTube Live. Mabuhay ang ating mga OFWs! Yes! Nakita natin mga kababayan sa Netherlands, hindi nila iniwan si Tatay Digong. Tama po ba? Ganyan kalakas ang suporta na tinatanggap ni Tatay Digong kahit saan man siya magpunta. Kaya hindi tayo mag-aalala. Tama? Tama! Dahil may kasama si Tatay Digong! Nagtataka ang international community dahil ang gobyerno natin ipinadala si Tatay Digong. Pero ang mga Pilipino lumabas, ipinakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulo. Nagtataka sila kung bakit ipinadala sa banyagang bansa ang ating Pangulo na nagdulot na magandang epekto sa bawat Pilipino. At bago tayo magpatuloy ka partner Admar, maaari na po tayong makaupo. Once again, lahat po tayo dito ay nandito sa Liwasan dahil tayo ay naniniwala sa mga programa at nagawa ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Tama po ba? Tama! Ang bawat sa atin at isa sa atin, merong kanya-kanyang testimonya kung bakit niya gusto si Tatay Digong. Kasi kung totoo pang kriminal si Tatay Digong, hindi magkakaisa ang mga Pilipino ngayon. Tama? Tama! At nakikita ko kapartner Admar, punong-puno ang Liwasan. Kaya mag-ingat tayo dahil baka may mag-picture ng mga bakanting upuan. Siguraduhin natin, ipakita natin ang ating lakas at ang ating suporta kay Tatay Digong. Tatanungin natin kapartner Admar, kailan kayo naramdaman ninyo mas safe kayo sa Pilipinas? Kailan? Panahon ni Duterte! Parang ang hina. Anong administrasyon? Duterte! 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 Pero mga kababayan, ano po ang ginawa nila sa tanging presidente na nagparamdam sa atin na tayo ay Pilipino? Ano po ang ginawa nila sa presidente na ipinaramdam sa atin na ligtas tayong maglakad sa kalsada kahit gabi, kahit madaling araw? Anong ginawa nila sa presidente natin na sinugpo ang CPP, NPA, NDF, sinugpo ang iligal na droga, sinugpo ang kriminalidad? Sabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya nung panahon na si Tatay Digong ay tumayo para sa bawat isa sa atin, sino po ang tatayo ngayon para kay Tatay Digong? Tayo! Sino ang tatayo para kay Tatay Digong? Siya sa loob ng 6 na taon, tumayo siya para sa bansang Pilipinas. Yun! Panahon naman natin ngayon na tumayo para kay Tatay Digong at para sa Pilipinas. Kaya sigaw ng taong bayan, bring him home! Bring
Lahat po tayo nasaktan sa gariwa nila kay Tatay Digong. Tama po ba? Sino ang hindi nakatulog dito? Lahat po tayo nag-abang. Ibinabalita nila na legal daw. With papeles daw yung paghuli nila kay Tatay Digong. Pero naniniwala ba tayo doon? Hindi. Dahil illegal. Kidnapping ang ginawa nila, mga kababayan. Balik tanaw tayo sa panahon na namuno si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpal natin ang lahat ng kanyang mga pahayag doon kung gaano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa bansa. Ituon niyo po ang inyong mga mata at atensyon dito po sa ating LED wall, sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon sa inyong mga cellphone, mga desktop, laptop, tablet, at panoorin natin, magbalik tanaw tayo noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Mahal po kayo. Huwag kayong mawala. But we will never compromise dignity. Your concern is human rights. Mine is human life. Law and order means you have to destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya ako mamatay, maulog aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantle the oligarchy that control the economy of the Philippines. We will make a clear the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we're going to build. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it at the expense of the dignity of the Philippines. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the court. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And a prosecutor must be a Filipino like me. I am not a Filipino for nothing. Kasi ganito lang kami kapugre. Do not with our dignity. Mamaya mga kababayan, maraming magsasalita dito sa ating harapan at magpapatotoo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng ating dating Pangulo. Hindi niya tayo iniwan. Ganyan ang ating presidente. Hindi traidor si Tatay Digong. At ang isa sa makapagpapatotoo niyan ay ang kanyang spiritual advisor at matalik na kaibigan, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. At para lubos pa nating maunawaan ang kanilang relasyon at kung paano sila nagtulungan
para sa bansang Pilipinas. Atin pong tawagin ang kinatawan po ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Eleanor Cardona. Magandang hapon sa lahat na nagmamahal kay Tatay Digong dito sa Liwasang Bonifacio. At sa lahat na nagmamahal kay Tatay Digong sa buong Pilipinas na kinipag-isa sa atin sa hapon ito. Live tayo sa ibang probinsya, sa social media, so lahat din ng OFW nakikipag-isa po sa atin sa hapon ito. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makabahagi. So guys, pumunta kami dito sa sa labas na, o nasa labas na kami ng area, pero marami pa rin tao. Ayan natin na nyo. Ayan o. Hindi na kasi kasya eh. Picture pa si alright. Sa mabilis sa nanalo, vice mayor doon, hanggang naging mayor, naging terms, hanggang naging congressman. Hindi na kasi doon mga babayan. Punong-puno na, kita nyo naman ha. Grabe, dami nag-iiyakan guys. So hindi na tayo nag-live kasi malahabo rin. Nagugurgur yung signal natin. Ang pangit din ng video. Tapos nagka-cut. So pakita ko na lang, nag-vlog na lang tayo. Ayan o, dami pa namin dito. So tara dun. Oh, dito naman kami sa may kabilang side oh. Ayo, ang ganda sa karsada, puno-puno oh, ha. Yan, puno-puno dyan oh. So guys, yan na, nandito tayo sa may bandang likod na. Oh, yan yung mga kababayan natin, mga Muslim. Alright, mga Muslim po yan sila. Hindi na kasi sila kasi doon mga babayan, punong-puno na, kita nyo naman oh. Ayan oh. Oh, ang ganda dun. Alright. Yan oh. So yan, dito kami sa, uy, sarap ng mangga. Yan, sa likod ah. Ito may portalet. Yan mga CR. Yan oh. Yan dito sa likod. Guys, nandiyan na yung Banatero, si Idol Banat ba yung nagkasalita. I think nandiyan na si Tol J. So try ko magpalipad ng drone kasi parang ayaw niya kasi mayroong restricted area dito. Tingnan ko kung makakapagpalipad. Naniniwala tayo, may pag-asa tayo. Kaya ipakita natin sa kanila, maling-mali yung ginawa nila at hulingan nila to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Boss Dada! Naggagabi na mga kababayan, pero imbes po tayong nadadagdagan. May ayuda ba dito? Sabi ko, may ayuda. May binayaran ba dito? Lahat ng mga hindi binayaran, isigaw natin ang pangalan ni Tatay Digong. Duterte! 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 At bago po tayo magpapatuloy, dahil patuloy po tayong kababayan, dire-request po namin ang may-ari po ng Ranger FAI 2665. Ranger FAI 2665. Ikilid po natin dahil nakaharang po. Portahan na ang ating Pangulong Duterte. Kung sinisiraan ng mainstream media si Pangulong Duterte, nandyan naman ang mga vloggers para ilabas ang katotohanan. Sa mga sandaling ito, mamaya, marami pa tayong magsasalita dito sa inyong harapan, lalo na ang mga pinagkatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, lalo na ang pagbabalik sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. So my life it has been faithful.
Amazing! Channel mo, amazing! Comment at subscriber natin. Thank you! Thank you! Iba-iba man yung reliyon natin, iba-iba yung paniniwala natin. Pero dahil sa pagmamahal natin sa bansang Pilipinas at sa pagmamahal natin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tayo ngayon ay nagkakaisa dito sa Liwasang Bonifacio at sa iba't ibang bahagi ng bansa, at maging kasama natin ang mga OFWs na patuloy na nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon mga kababayan, para magpatotoo sa mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Knock and it shall be opened unto you. Kumatok ka at ika'y bubuksan. Maghanap ka at ika'y makakatagpo. Humingi ka sa ating makapangyarihang Ama at ikaw ay bibigyan. Sinabi niya, sapagkat ang lahat ng humihingi, binibigyan. Ang naghahanap ay makakatagpo. At ang kumakatok, bubuksan para sa kanila. Kaya ngayon tayo ay humihingi sa ating Amang makapangyarihan ng kapayapaan, ng katwiran, at mabuting pamamahala sa ating bansa. Naghahanap tayo sa bansang ito ng katahimikan, ng kahusayan, at ng katwiran sa ating bansa, lalong-lalo na sa pamamahalang ito. At tayo po ay kumakatok sa kaharian ng Diyos sa mga sandaling ito, Amang makapangyarihan. Buksan po ninyo at ibigay niyo po ang biyayang aming hinihingi, sapagkat sinabi niyo po ang lahat ng humihingi ay inyong bibigyan. Lahat po ng kumakatok ay bubuksan at lahat ng naghahanap ay makatatagpo. Ngayon, ang panahong ito upang tayong lahat, ang buong Pilipinas, lalong-lalo na dito sa pangunguna natin sa Liwasang Bonifacio, ay magtaas ng ating kamay at gabayan tayo ng ating dakilang Ama. Alisin ang kadiliman dito, alisin ang mga nagdudulot ng kadiliman, at ang isang mabuting pamamahala ang kanyang ihandog at ibigay sa atin upang tayo ay tunay na makaramdam at magkaroon ng karanasan ng tunay na bagong Pilipinas. Bago sa puso, bago sa pag-iisip, bago sa lakad sa buhay na walang bisyo, lalo na ng droga at lalong-lalo na ng mga kriminalidad na ating nakikita sa ating kapalibutan. Naway gabayan tayo ng ating dakilang Ama. Pangunahan tayo
at basbasan tayo sa ating mga dalangin ngayon. At ako'y naniniwala sa pamamagitan ng anak, ang kasagutan ay kanya nang ipinagkaloob sa atin sa mga sandaling ito. Makikita natin bubukas ang langit para sa ating lahat at ang ating pagbabagong inaasam at inaasahan ay may pagkaloob sa atin sa bandang huli ng ating mga panalangin dito. Makikita natin ito at tayo ay kanya-kanyang magpapasalamat sa Kanya sapagkat hindi po patay ang ating Diyos. Siya po ay buhay na nakikinig sa ating mga dalangin. Kaya ito ngayon ang ating pagkakaisa at magkapit-bisig tayo, magkaisa ng puso't layunin at hingin natin ang gabay ng ating dakilang makapangyarihang may kapal na tayo ay kanyang gabayan sa tunay na landas ng kaliwanagan, katapatan at pag-ibig at mabuting pamamahala. Dakila naman, muli, behalf po of Pastor Apollo Suticuloy, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po si Tatay Digong. Maraming salamat po. Sino po ang naniniwala na sinagot na ang ating mga dalangin ng Diyos Ama? Kamiwalaan po natin mga kababayan ang sayang doon! O yan o! Pwede Aguilar! Luluha ang ating kababayan ngayon. Pwede Aguilar! Dito tayo doon, lapit tayo. Saan tayo? Magandang gabi po sa inyo lahat. Oy, Pwede Aguilar! Kanina pa po ako doon mga alas 3 yata. Alauna. Lupain na hinto ko na pag-ibig ang sa kanya. Nag-alala na, ganda na, at sa kanyang yumi at ganda. Dayuhan ay nalina, bayan ko hiniyak ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang malaya lupa, kulungin mo at umiiyak. Bayan ka kayang sakdal nila, ang dimagnasan makaapas. Pilipinas ko minutya, pugad ng luha at data, aking ganda. Makita kang sakdalaya, ibon man malayang lumipat, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdalihan, ang dimagnasan makaalpas. Pilipinas kong minutya. Hoy, magkamakailan dito. Duha ng pag-ibig ko at dalita, kaya nga nakapela eh. Nakapela nga. Angin at ikaw, makita kang sakdal. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte! Sino naniniwala na makakalaya ang ating Pangulo? At ang ating Pangulo ay makakasama natin dito sa bansang Pilipinas! Huli nating isigaw, bring him home! Bring him home! Bring him home! At ngayon mga kababayan, para sa pagpapatuloy
atin pong tawagin ang isa sa mga masugid na taga-suporta ng ating mahal na Pangulo, dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Atin pong tawagin si Sir Paulo Marcoleta. Ganito kalalim ang kunot, mas lalong lumalim ang kunot niya sa noo dahil sa mga pinaggagawa ng administrasyong ito sa ating mahal na Pangulo. Ating lahat! Malamang karamihan sa inyo dito ay nabudol noong 2022. Nung nagkaroon ng BBM Sara Tandem Unity. Akala natin si BBM will redeem their name. Because for 37 years ay sinira ng kanilang mga kalaban sa politika. Sabi nila, never again. 37 years silang sinisira ng mga kalaban. So, sa ating paniniwala, siguro naman pagbubutihin ni Pangulong Bongbong ang kanyang pamumuno. 2022, lumipas ang 6 na taon. Nag-aantay ako. 2023, nakanganga pa rin ang mamamayang Pilipino. Ano na, President Bongbong? Nag-isip ako, baka naman naghahanda pa. Baka naman naghahanda pa ng kanyang pinaka matindi na launch at paglilinis ng kanyang pangalan. 2024 at ngayon 2025 na. Ano nangyari sa bansa natin? Masasabi niyo ba ng Pilipinas ay mas maganda ang kalagayan ngayon kaysa noon panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Sa huling survey po, 61% ng mga Pilipino inaamin nila na sila po ay mas mahirap ngayon kaysa noon. Tatanungin ko kayo, mga kababayang Pilipino, kaya niyo pa bang tumagal na 3 taon? Hindi na! Kaya niyo pa ba ng 3 taon na panibagong paghihirap? Hindi na! Akala kasi niya, popular siya nung nanalo siya noong 2022. Hindi niya alam, nanalo lang siya dahil siya ay umangkas kay Sara Duterte. Hinihintay natin ano bang gagawin niya sa bagong Pilipinas. Yung pala, naging mistulang bagoong Pilipinas. Kala mo may gagawin siya para sa ating bansa. Wala naman pala. Mas gusto niya lang palang namamasyal, nanonood ng Formula 1 Grand Prix racing sa iba't ibang bansa. Ano ba naman ito? Ito ba ang gusto natin na Pangulo? Akala siguro niya, 2022 nga nanalo ko. 37 years kang sinira. Ang pangalan ko, nanalo pa rin ako. Dadaanin ko lang ito sa magandang marketing at social media. Makakabalik na naman ako. Tama ba yun? Papayag ba tayo mga Pilipino? Madadaan pa sa social media pag nagugutom na ang mga Pilipino? Hindi siguro. Matalino ang mga Pilipino. Okay. Sorry, I'm carried away, Ma'am Hana. Ang sasabihin ko lang po, gaano man kadilim ang panahon ngayon, hindi mananaig ang masama hanggang sa dulo. Sa huli, magtatagumpay ang katwiran at kabutihan. Maniniwala ba kayo na sa dulo ay lalaya din ang ating pinakamamahal na Pangulo ng bansa na si Pangulo Duterte?
Ako po, bilang isang simpleng mamamayan, nananawagan po sa mga kawani ng gobyerno, sa mga pulis na nagbabantay sa atin ngayon, at sa mga kasandaluhan ng Pilipinas. Your loyalty belongs to the country and the Constitution. Ipaglaban nyo ang kapakanan ng bayang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay si Tatay Digong! Ibalik natin si Tatay Digong! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Maraming salamat po! Mahal ka namin, Tatay. Oh my God! Si Buboy! Ay! Guwapo! Naging baklas mo sa Sardinas eh. Yung panahon na nayuyura ka na ang ating karapatan. Yan! Masyado na pong mababaw ang tingin sa atin. Guwapo, no? Ang katotohanan at katuwiran ay tinatapakan na. Hindi na tayo pwede magbulag-bulagan dito. Hindi natin pwedeng isarado ang ating mga mata. Kung ano yung dapat nating ipaglaban natin. Ito na po yung panahon na yun. Nais ko pong ibahagi sa inyo isang awitin na ginawa po namin aking kaibigan from Cagayan de Oro, si Charlie Busaco. Ang title po nito ay Pilipinas. Ito po ay patungkol sa ating karapatan, patungkol sa mga problema na pumapasok sa atin, sa ating bayan, kung paano natin dapat harapin ito. Pero dapat harapin natin ito nakasama ang Panginoon Diyos. Kaya tama po ito. This time, this is beyond our control. We need God. We need prayers. We need to be together and pray. Kasi kapag kasama natin, di ba sinabi ng Panginoon, ask anything in my name and I will do it. Sa John 14:14. Hilingin natin sa Kanya, i-claim natin na babalik ang ating Ama na si Tatay Digong. Gawin po natin yun. At ibibigay niya yun sa atin. Ito po yung awit na yun. Sana po ay makanta nyo rin, makasama ko kayong umawit ngayong gabi dito. Kasi may jammer dito eh. Sa may jammer yung drone. Buti hindi doon sa may pass.
panahon ngayon, may mga katanungan na walang kasagutan. Araw mo lang gumagawa ng paraan, maiahon ng pamilya sa kahirapan. Kumagayon kahit kumagalaw ang tiyan, dugot pawisan siya tanging unang Pilipinas. Bumangon ka, isulong ang iyong karapatan. Pilipinas, lumaban ka sa talino at galing, tagumpay ay mararating. Pilipino, kung may pagsubok man, lilipas din ito. Maging panatag ka, Diyos ay kasama. Araw na lang gumagawa ng paraan, maiahon ng pamilya sa kahirapan. Masakit man mawalay sa minamahal, makamtan na ng laging pangarap. Huwag kang pumaya, magpaapi sa kaninuman. Lahat tayo'y pantay-pantay sa mata ng may kapal. Pilipinas, bumangon ka, isulong ang iyong karapatan. Pilipinas, lumaban ka sa talino at galing, tagumpay ay mararating. Pilipino, kung may pagsubok man, lilipas din ito. Maging panatag ka, Diyos sa'yo'y kalinga ang pagmamahal. Lalo na ang mga kabataan, tayo'y magkaisa ngayon at kailanman. Pilipinas, bumangon ka, isulong ang iyong karapatan. Pilipinas, lumaban ka sa talino at galing, tagumpay ay mararating. Pilipino, kung may pagsubok man, lilipas din ito. Maging panatag ka, Diyos Duterte! 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 Tandaan niyo po,
pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kaya hindi po tayo iiwan. Kapag katuwiran, katotohanan po ang pinaglalaban natin, kasama po natin siya. Okay? Let's pray together. Mga boss, ito mga susuportahan natin. Kuya Jimmy, nandito. Kuya Ipi ba yan? Love you, Kuya Ipi. Parang 26 years old ka lang. Bagets na bagets. Huwag niyo po kakalimutan na may Kuya Buboy sa San Montao na nagmamahal sa inyo. Eto, tapos na yan sa Panginoon. Nakabalik na ang ating Tatay Digong dito. Nangyari na yan because we claim it tonight. Amen! Maraming salamat. Kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan, at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala isa sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte! 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 Pilipinas, kundi sa buong mundo, sa kabila ng kanyang edad, sa kabila ng kanyang kalusugan, buong sigasig niyang tinanggap at sinabi niya, walang mananagot na pulis at sundalo sa aking naging polisiya. Akin ito. Yan ang malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte. At muli, ako ay naririto kaisa ninyo sa pag-aalay ng panalangin. At sana patuloy tayo magkaisa at uulitin ko. Patuloy natin ipakilala sa buong mundo, hindi lamang sa ICC, na dito sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino, ang ngalan ay Rodrigo, na hindi isusuko ang kapwa niya Pilipino sa mga naglalaway na banyaga, sa naglalaway na korte. Ang tawag ay ICC. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mabuhay si Tatay Digong. Let's bring home Tatay Digong! Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Samantala sa mga sandali ito, isa sa mga mahigpit na supporter at naniwala kay Tatay Digong. Guys, ito si Senator Bato. Galit na. Ito, dumating. Akala ko ba nagtatago? Dito, kasama nga namin Nandyan pala, kala ko wala So, ito. Yun! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Udas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpaprison ka sa Interpol? Ha? Pero ang lumalabas, mas gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Sino siniservisyon niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Yes! Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam nyo, habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na akong mamagawa. Dahil nagdoon ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating mga yung petition na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil
Sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bimbo Viteldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko hahabol dyan. Asikasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado sa auditorium. Pero nung kinarga na siya, wala ako, ano bang gagawin ko? Alam nung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin na yan, ibiyahe na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa lahing. Yes! Kasabi ko, meron nagkukomunikay sa ating dalawa. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Kap, ano ang tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi na kapitan sa'yo, sir, ikaw naman sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nagkausap ako isang presidente. Dalawang misis ha. Unang misis. Doon sa Bukidnon. Kasi noong 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi may ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi ba siya presidente noon? Hindi ba presidente? Pangalawang misis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Kapag yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok ha, kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ng ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unity, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan.
sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, ano nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas ito? Wala. We're very much divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila! Pero, yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayong 80, kaya tayong majority. Tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Magsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, sir. Tiis lang kayo. Basta kami, sir, alam namin what to do. Alam namin, sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumuto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako naman naniniwala. Dahil hindi man ako nag-iusap sa kanila. Hindi ako nag-iusap sa kanila. Sila kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years, more than 39 years, magpo-40 years na magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa Gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa Gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging Vice Mayor nung na-appoint ni President Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang alagang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya every time meron ako ikwentro, pupunta siya doon, makibalita kung ano nangyari. Ay, ito. So doon kami nag-start kakilala. Noong kinasal ako ng 1989, siya kinapag naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan, for 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katino na tao. Pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Huhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan i-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakaabang na sila, arestuhin na ako. Bahala kayo, sige. Nandito kami! Hindi pa kami gumalaw! Kawawa ang Pilipinas! Hindi pa gumalaw! Ganito na lang ba tayo? Kawawa! Sana magising tayong lahat. Pero ako, don't get me wrong,
Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na, kahit kayo'y nagigigilan ng gusto dyan, dahil sa justisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial law. Diba? Huwag nyo gawin yan. Huwag nyo gawin. Huwag kayo gumawa ng dahas. Huwag natin sa bigyan ng rason para magdeklara ng martial law. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero sulit, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! At huwag niyong kalimutan, hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi individually. Magdasal tayo sa Poong May Kapal na sana yung sitwasyon ni Pangulong Duterte doon ay kaya-kaya niya malusutan yun at sana magtatagumpay siya sa kanyang laban. Yun lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you! Mga kababayan, Senator Ronald Bato de la Rosa! Ito na si Sir Ipe. Na nagtiwala at nagbaruhan sa ating pinisara. Walang magnanakaw na Duterte. Yes! Sabay-sabay! Walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Walang magnanakaw na Duterte. Marcos Mangat! Duterte! 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 Sa inyo pong lahat, let me end with this. Hindi ko na ho pakakahabain pa. Ito po ay isang prayer rally. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of our Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the faller's snare, Tatay Digong, and the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield, Tatay Digong, and your rampart. Duterte! Sa ating pong lahat, buong Pilipinas, tandaan nyo, inialay niya ang buhay niya para sa ating lahat. Sino to? Duterte! 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 Huling paalala. Tandaan nyo, this is a prayer rally. Hindi tayo nakikipag-away. Inilalabas lamang natin ang lahat ng bigat na nasa ating salubin. Kaya galit ako sa loob. Umiiyak ako sa loob. Ilang araw na umiiyak ang puso ko. At alam ko ang sambayanang Pilipino rin.
Kaya ngayon, tandaan nyo lang, sinabi niya, maybe I can not make you happy. Sabi niya nun, but I can make you comfortable. Sabi ng ating Pangulong Duterte. At ginawa na yan! Alam natin lahat! Sa bayanang Pilipino! Bring him home! 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 Magandang gabi po sa ating lahat. Hanggang 2022, kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na nga makasuot ng medyas. Sinong magme-medyas sa kanya doon? Naiyak na siya na. Pedro Bongo. Naiyak siya. Alam nyo, nakausap ko kaninang madaling araw si Atty. Ligandea pagkatapos ng hearing nila at saka si Ma'am Hanilet. Kaya siya ganun siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras, at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Ligandea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Wala. Ano yun? Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Bangat si William! Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Ang gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya. Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bimbo kahapon. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni, na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulong pa ba kayo? Ha? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Si Ivy! Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Ma'am Hanilet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman si Tatay Digong. Tulungan niyo naman.
Nangungulila lahat. Alam nyo, hindi. Pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Then, bagamat since 2022, di na kami alam nyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidirect po siya. You may check with the doctors. I-check niya sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? February, umpisa ng December, dyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule ulit para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot, ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang sinelas. Pati sinelas. Pati sinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Menzaldea, nakapaa siya. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya, ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya, isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong. Alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Menzaldea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo. Nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigilan umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Hindi, wala na akong tatay. Sa murang edad. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, manghinahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo,
minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag nyo na mangayaan. Sabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Nakikita niyo sa Tatay Digong ngayon doon. Sipin niyo, September. 6 na buwan. 6 na buwan. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yun. 6 na buwan. Ang pag-aantay niya. Kung tayo nga, maalala ko nung presidente siya, marami kami pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, ako mismo, sa Bahrain, meron isa dyan, nasintensyahan po ng death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digong ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito. Gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit baliktad? Bakit tayo pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin? Minahal tayo, pinaglingkuran tayo. Sa totoo lang, ayaw naman yan tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Yun. Mga kababayan ko, tulungan tayo na may balik si Tatay Digong. Alam ko nangungulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog. Alam niyo, marami akong narinig. Yung iba, kahit hindi natin kasama sa politika, marami nagte-text sa akin, hindi nila matanggap na bakit hinayaan payagan na magkagaroon. Ikiusap po ako, alam ko nakikinig naman po kayo. Kung kaya nyo dalahin si Tatay Digong ng ganun kabilis, sana ibalik niyo po dito sa amin. Nangungulila po ang Pilipino. Sa mga kapatid kong Muslim, sa lahat, Basilan, Holo, Zamboanga, sa Mindanao, salamat sa inyong suporta. Mga OFW, alam ko, wala kayong tulog. Salamat sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Mga taga-Visayas, alam ko mahal na mahal yung mga Bisaya. Salamat. Kahit dito sa Luzon, alam ko nangungulila tayo. Dasal po tayo. Please lang, yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Pag sana huwag siya pabayaan ng Panginoon. Ako po ay natatakot. Natatakot sa kanyang kalagayan. Sanay po siya na inaabot sa kanya lahat. Damit, pagkain, itong medisina po. Ito, alam niyo ako nagpapadala ng medisina sa bahay niya. Linggo-linggo yan. Ang dami nito, Lyrica, Crestor, Pletaal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 na gamot. Sinong mag-aabot sa kanya? Meron siyang, totoo yung meron siyang oxygen concentrator.
Dahil dun sa burger's disease niya na 80 years old, kukulong na po. Sa banyaga pa. Alam nyo, inaon lang ko kayo. Alam ko mahal niya si Tatay Digo. Mahal natin si Tatay Digo. Magkaisa tayo lahat, mga kababayan ko. Alam nyo ngayon, kami naninira sa amin ni Bato. Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun. Alam nyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami hilain pababa. Gusto nila kaming sirain. Ako naman po, buklatin nyo man ang pag namatay ang buklatin nyo kawan. Duterte po. Wala po. Halos wala po akong panahon sa anak ko. Wala akong panahon sa tatay ko. Si Tatay Digong na po ang naging tatay ko from 1998 hanggang 2022. 24 years yan. Araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng medisina niya? Sa mga nagpakulong sa kanya, makonsensya kayo. Makakatulog pa ba kayo? Para nyo kaming kinuna ng Ama. Maraming salamat po sa inyo. Pagdasal natin si Tatay Digong sa kanyang mabilis na kalayaan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, yun po ang aking kinakatakot, ang kanyang kalusugan. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po. Kung kakayanin niya ba? 6 na buwan. Pagkakait mo yung medisina. Kung narinig lang tayo ni Tatay Digo ngayon, alam na alam niya na gaano natin siya kamahal. Buong Pilipinas po, nangungulila. Dasal tayo. Duterte! 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 Sa mga kasamahan kong kandidato, magkaisa tayo, tulungan natin Tatay Digong. Ang kapanalunan ninyo ay kapanalunan ng bawat Pilipino. At kapanalunan ng kalayaan ni Tatay Digong. Ito pong kantang ito, since 1998, ito ang paborito niyang kanta. Kantahin natin para kay Tatay Digong. Isa po itong spiritual song na naglalarawan sa tiwala ng ating Tatay Digong sa Panginoon.
ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Diba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.